pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nako, isang magandang araw na naman po sa inyong lahat at sa awitin natin na Iwagayway Mo. Abay, yan po ang patuloy natin ginagawa dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Ako po si Dan Andrew at dito po ay winawagayway po natin ang kagalingan ng ating mga Kapilipino. At tayo po ay natutuwa na tayo magkasama-sama po sa araw na ito. At bago po tayo magpatuloy, siyempre tayo po yung napapakinggan dito sa FEBC Radio. At unang-una na po sa 702 DZAS dito sa Kamaynilaan at gayon din sa 1233 DYVS sa Bacolod City. Sa South Cotabato over 1062 DXKI. Sa Isabela naman sa 1143 DZMR. Sa Cagayan de Oro over 103.3 The New J FM. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At sa Quezon, Palawan, sa himpilang 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At para po sa inyong mga nakikinig sa internet, syempre dun po sa ating live streaming sa febc.ph, sa 702 DZAS Radio TV naman sa FB Live. At ito po napapakinggan din sa ating FEBC PH Stream, yung ating pong app na kung hindi pa po kayo nakakapag-download, mag-download na po kayo. At kung kayo naman po ay nanonood ngayon sa FB, like naman po, no? At kung ito'y napipick up nyo naman sa ating YouTube channel, sa DZAS, sa 702 DZAS YouTube channel, abay mag-subscribe naman po para kada meron tayong bagong episode ng Ehemplo, lalabas po yan sa inyo. Kaya kami po natutuwa na makasama nyo kami dito. At tulad nga po ng sabi ko kanina, ang ginagawa po natin dito ay nagpapakilala po tayo ng mga kababayan natin na nagpapakita ng galing at ng pakikipagkapwa-tao bilang mga Pilipino. At tampok ngayon po sa araw na ito dito sa Ehemplo ay isa pong guro, no, isang teacher na nagpamalas po ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga estudyante. Alam naman po natin, lalong-lalo na ngayong kapanahunan na ng pandemya, nauso po yung issue ng online classes at hindi naman po lingid sa ating maraming mga estudyante na hanggang ngayon po ay nagkakaroon pa rin sila ng problema dahil po sa kawalan ng sapat na pera at yung mga kagamitan para po sa kanilang pag-aaral. Kaya naman po ay yan po ang nagtulak sa ating ehemplo sa araw na ito upang tulungan ang kanyang mga mag-aaral. At wala pong iba kung hindi si Teacher Melanie Figueroa. Meron po siyang inorganize na isang advokasya, yung pong laptop para sa pangarap. Ako, maganda pong malaman natin at pagka po narinig niyo yung example ni Teacher Melanie, baka po kayo'y makatulong din. No? Siya po ay nagtapos sa kursong Science in Secondary Education, Major in History sa St. Michael's College. At siya po ay isang guro ngayon sa loob ng mahigit 3 dekada na. Abay, veteranong teacher na si Teacher Melanie. At kasalukuyan po ngayon siya ay nasa grade 10 na nagtuturo sa Araling Panlipunan sa Hiniplanon National High School sa Iligan City sa Lanao del Norte. Kaya po saludo po tayo sa mga taga Lanao del Norte sa araw na ito. Binuo po niya yung programang laptop para sa pangarap, isang online fundraising campaign para nga po makapagbigay ng mga laptop dun sa mga estudyante na nangangailangan po nito. At nag-start na rin si Teacher Melanie ng Adopt a Student Project upang matulungan po ang mga
mag-aaral natin at ang kanilang mga pangangailangan. Kaya hindi ko na po pagtatagalin. Pagkatapos po ng kaunting mga paalaala, magbabalik po tayo kay Teacher Melanie Figueroa dito lang sa ating palatuntunang Ehemplo. Magrehistro na! Sana all! Huwag ibenta ang iyong boto! Sana all! Kilalanin ang totoong leader ng ating bansa base sa kanyang platapormang makapublikong serbisyo para sa masa. Dapat all! Paalalang hatid ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo. At tulad nga po ng sabi ko, isa pong guro ang ating ehemplo sa araw na ito. At kung kabubukas pa lamang ninyo ng inyong mga gadgets, ng inyong radyo, abay ito po ang palatuntunang ehemplo. At ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Sa pagkakataon pong ito, kasama po natin ang nagpasimula po ng laptop para sa pangarap. Walang iba kung hindi si Teacher Melanie Figueroa. Magandang araw po, Teacher Melanie. Nako, napakasarap naman na makakwentuhan kayo ngayon. Magandang araw po, sir. It's an honor po na nandito po ako sa inyong programa. Ay, Thank you nako. po. Lagi ko nga pong sinasabi, the honor is ours. Nako, doon sa mga nakakakwentuhan po namin. Kami po ay nagagalak na may mga Pilipino na nagpapakita po ng galing at ng malasakit, no, sa ating mga kababayan. So siguro you've been a teacher for 30 years, more than 30 years I read, no, at dito po sa 3 dekada ng inyong pagtuturo ay mayroon pong simulain yan. Ano po ba ang nag-udyok sa inyo para po magsimula? Siguro po ipasyal niyo po kami dun sa inyong lakbayan bilang isang teacher. Okay, sir. So nagsimula po ako sa private school for 7 years. Tapos napagpasyahan ko, sir, na lumipat sa public school. So kaagad po ako natanggap sa DepEd noong 1996 po, sir. Hanggang sa kasalukuyan, yun pong unang school ko hanggang ngayon, yun pa rin po. Mm-hmm. Mayroon po bang kadahilanan kung bakit kayo lumipat from the private school system to our public school system? Siguro, sir, naghanap lang po talaga ako ng ibang venue naman, sir, na kung saan pwede akong mag-grow as a teacher po, sir. Mm-hmm. Kuya Dan na lang po, wag na pong sir. Okay. Yan. So Teacher Melanie, doon po ba sa inyong pagpasok sa pagtuturo, ito po ba dati nyo na pong talagang inaasam-asam o ang mga magulang nyo po ba, mga guro din, mga teacher din po ba sila? Actually, sir, mga negosyante po sila. So, okay. Ang unang-una ko po talagang kung ako po yung una ko pong nagustuhan na profession, sir, ay yung magtrabaho ko sa bangko, yung okay. ganon.
Pero actually, ang pag first year college ko, sir, nag-commerce po ako. Kasi nga, gusto ko talagang magtrabaho sa bangko, kumbaga. Pero nag-change po yun ng, kasi ng mga panahon yun, sir, parang, hindi naman po sa pag-ano, sir, ha, pero marami po kasi akong kakilala na graduate po sa ganyan. Pero parang nahirapan po silang pumasok sa trabaho. So, na-encourage po ako kasi yung cousin ko po, education po yung kinuha. Tapos parang nakita ko sa kanya, parang ang saya-saya niya, sir. So, nainganyo po ako na mag-shift to education. At yun na po, sir, ako tumula. Oo. Now, doon po sa paglipat nyo ngayon, babagong isip ng kurso at pumasok ko kayo sa larangan ng pagtuturo, yung po bang saya na nakita nyo doon sa inyong kaibigan, ay nakita nyo rin po ba? Natuklasan nyo po ba yung saya na yon? Opo, sir. Na parang, ito na. Parang, nung nag-practice teach na po ako, sir, so nakita ko, ito na siya. Parang gusto ko siya. So yun na, hanggang ngayon, sir. Ano po dun sa aspeto ng pagtuturo ang talagang naghikayat sa inyo at siyang nag-udyok sa inyo na dito na ako, mukhang ito na yung talagang ano po yung aspeto na nagpapaligaya sa inyo sa inyong gawain? Actually, yung mga estudyante, sir. Kasi iba-iba kasi yung mga estudyante na nakikilala namin taon-taon. So parang nabibigyan po kami ng chance na yun bang mas lalong kilalanin, mas lalong alamin kung anong pwede naming maibigay sa mga batang ito, sir. Nakikita niyo po ba yung dahil alam ko dahil mayroong minsan na sabi nga nila yung teaching profession isa ring napakahirap na profession kasi nga para kang nagpapaalam every year, no? Ngayon kung sila'y nasa parehong eskwelahan pa rin, abay nakikita pa rin yung mga ibang mga estudyante as they go through the grade levels, no? Pero lalong-lalo na daw pagka nag-graduate na from either elementary o siya namang high school papuntang college, talaga raw laging nandoon yung parang pagpapaalam ng mga teacher. Paano niyo pong minamanage yun? Ay, oo, sir. Lalo na pag naging close mo yung mga estudyante mo, parang pag nag-graduate na sila, parang mamimiss mo talaga sila, sir. Parang oo nga, mahirap talaga magpaalam sa mga estudyante every year. Pero ganun talaga, sir, ang trabaho namin. Oo. At siguro parang sabi nga nila parang bittersweet, kasi kayo nagpapaalam dun sa mga estudyante na mamimiss nyo, pero pagdating ng pasukan, mukhang may bagong grupo na naman na nagiging na parang nabubuhayan na naman ang inyong mga loob bilang mga teacher. Opo, ganun po yun. Dito sa kasi dahil alam nyo, sabi nga nila, yung term nga nila that teaching is a very noble profession. Dahil nga kayo'y humuhubog ng mga buhay, ng mga pag-iisip, ng mga kabataan. At malaking bagay din na hindi lamang yung na kayo bilang mga guro ay nasisiyahan dun sa mga bata, ngunit yung mga bata ay nasisiyahan din dun sa mga teacher nila. Siguro po dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa ating palatuntunan, ano po ba dapat ang mayroong mga pag-uugali o yung character traits na tinatawag upang maging isang maayos na mangangaral, magtuturo at isang guro? Okay. Alam niyo, sir, pag guro ka talagang parang ang tingin talaga ng tao sa inyo, sir, dapat hindi ka nagkakamali. Parang ganoon, sir, ba? Dapat ang isang guro, dedicated po talaga siya sa kanyang trabaho. At dapat nandun pa rin siya kasi gagawin niya ang kanyang trabaho para pagka next day, ready na siya. So, mahirap po ang maging isang guro kasi marami ang nag-expect sa inyo.
So ibig sabihin nandoon yung nandoon yung yung pagtitiyaga dahil parang you have to be, sabi nga nila parang dapat isang hakbang kayong nauuna dun sa mga estudyante ninyo. Parang ganun po yung dating Po, ganun dapat. Mhm. Dito po ba sa inyong gawain ngayon, kayo po ba nag-iiba-iba ng grado ng pagtuturo? Kasi ang pagkakaalam ko po ngayon, kayo po ay nasa gradong 10, yung grade 10 natin. At kayo po ba lumilipat-lipat din ng mga iba-ibang grade levels as you go through the years? Yes po, kuya. Ang nangyari po, nung pagpasok ko sa DepEd, 4th year kaagad ang na-assign sa akin for 13 years na nagturo ako sa 4th year. Hanggang nung 14th year ko na sa DepEd, inilipat po ako sa 1st year. Mm-hmm. Sa 1st year high school. So after mga 5 years siguro, inilipat ulit ako sa grade 10 na naman ngayon. Mm-hmm. So hanggang 1st year at 4th year lang po ako. Pero nagtuturo po ako. Meron po akong mga loads sa 3rd year, parang gano'n. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos dito po sa inyong situation bilang mga guro, lalong-lalo na po nung pumasok ang 2020 at pumasok ito pong pandemya, maganda pong marinig namin mismo from a teacher, ano po ang mga pagbabago? Pangalawa, ano po yung mga naging balakid, yung the difficulties that you had to face, at paano nyo po nasubaybayan at naiahon dun sa mga problema? So una po, ano po yung unang-unang mga pagbabagong inyong na-experience? Okay, siyempre nung before pandemic, sir, normal lang lahat. Parang okay, ganito, ganyan. Pero nang bigla pong pumasok itong pandemya na ito, napakalaki po ng parang adjustments na ginawa namin ng mga teachers from normal to kasi kami, sir, modular. So napakalaki po ng kaibahan. Kasi nung dati, syempre gumagawa ka ng mga lesson plans, yung mga materials na gagamitin mo. Pero nung dumating ang pandemya, kami mismo, sir, kahit mahirap gumawa kami ng modules, na ni minsan sa buong buhay namin hindi pa namin nagagawa 'yon. Actually, ako lang, sir, ngayon lang po ako nakagawa ng module. So, kasi noon mayroon po kayong meron po kayong lesson plan na basically sinusundan niyo na lang 'yon every year po. So ganoon. So yung nangyari parang ano ba to? So pero kailangan namin gawin dahil ito nga ang tinatawag new normal. So 'yun, gumawa kami ng module. Kami din po, sir, ang nag-print. Parang ganon. Kami lahat ang gumawa from the very start hanggang sa distribution, hanggang sa checking. And alam niyo yung mahirap, sir, is kuya pala. Alam niyo yung mahirap, kuya Dan, is ang mga bata kasi syempre na used to nakasanayan po nila yung nagtuturo kayo in front, face to face. Pero ngayon, ang laki pong kaibahan kasi sila medyo hindi nila gaanong naintindihan yung nasa module. Tapos hindi naman kami maka-explain kasi nga ang sitwasyon, hindi naman kami basta-basta makakapunta sa bahay-bahay nila, sir. So nagkaroon talaga ng limitasyon para sa inyo yung pakikipag-ugnayan doon sa mga estudyante. Opo, parang mahirap po talaga sa amin ang naging sitwasyon. And to think, sa isang section, meron kaming 50 na mga estudyante. Na mahirap naman mag-house to house, isa-isahin yun. That's right. Yun na nga lang pong sa loob ng classroom na 50 sila, mahirap nang tutukan yung nasa virtual pa, di mas mahirap. Totoo po yun. So, ang nangyari, actually, hindi talaga, kahit nga virtual meeting, sir, hindi pwede sa amin kasi yung mga estudyante namin, wala naman po silang access sa internet, minsan nga wala nga mga cellphone. So, ang nangyayari, sir,
tumatawag kami kung halimbawa doon sa module namin, nag-iiwan kami ng numbers namin. So kung may mga tanong yung mga bata, tinatawagan nila kami kahit nga gabi na or madaling araw, kailangan namin i-entertain. So kasi yun lang ang tamang panahon. So diyan po sa Iligan ay hindi pa po gaano kagandahan, sabihin na natin, ang distribution ng internet para ito'y maging kaaya-aya dun sa mga teacher at saka sa mga estudyante. So actually, sir, maganda naman po ang internet namin dito. Minsan nga lang mahina. Pero ang ibig pong sabihin, sir, is yun po mga estudyante namin, sir, hindi naman po nakaka-afford na magkaroon ng internet sa mga bahay nila. Lalo na yung mga load, di ba? Kung kunwari ginamit nila yung kanilang cellphone. Which now brings me dito sa inyong binuong proyekto dahil nakita nyo nga yung parang hurdle, no, yung mga balakid na kanilang hinaharap, at ang isa po ninyong napag-isipan ay tumawag ng mga kakilala upang makapag-raise ng mga laptop o kagamitan para nga magamit sa pagtuturo. At siguro po, paano pong nagsimula yan na maisip ninyong siguro ito ang dapat kong pagtuunan ng pansin? Actually, sir, nagsimula ako, itong mga programa ko, 2010 pa, 2010. So from 2010 to 2019, meron po ako tinatawag na Adapt a Student, kung saan naghahanap ako ng mga estudyante sa school namin na yun bang hindi naman masyadong nakakaangat sa buhay, kumbaga, sir. Yung talagang naghihirap. So hinahanapan ko sila ng mga sponsors na syempre pang uniform, pang school supplies, yung mga bayarin sa school. So for 9 years, yun po ang ginawa ko, sir. So pre-pandemic talagang ginagawa nyo na makatulong sa estudyante. Oo. Actually, hindi lang po yun. Meron din po akong, tuwing Christmas break, naghahanap po ako Christmas party, naghahanap po ako ng mga sponsors para at least naman po ma-experience sa mga estudyante ko yung bongga na Christmas party. So, yung hindi sila nagko-contribute, yung parang ganun, yung talagang Christmas party na hindi nila malilimutan na pag-uwi nila may dala din sila. So at hindi dagdag pa sa bigat, ano? Yes, sir. Oo. Yes po. So nung 2019, parang pansamantala mo nang natigil yung Adapt as Student kasi nagpandemya nga pag 2020. So hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na maghanap ulit ng mga estudyante kasi umaabot ako minsan, sir, ng 60 na students in every year levels na tinutulungan ko. So, hindi ako nagkaroon ng chance na maghanap kasi nga biglaan yung nangyari. So, parang natigil po ako. So, nung may kumuha nung module time na, kasi nagmo-module na, marami kaming mga estudyante na, yung dating estudyante namin na college na ngayon. Tapos, nagkakakwentuhan kami kasi kumukuha sila ng module ng mga kapatid nila. So, nakakwentuhan ko po yung isa. So, nagkwentuhan kami. College na po siya. Siya po yung unang-unang recipient ng laptop. So, sabi niya, nahihirapan daw po talaga siya sa online classes nila kasi nga wala siyang laptop, cellphone lang ang gamit niya. So, minsan wala pa siyang load. So, tinanong ko siya, ano bang kailangan mo? So, nahihiya pa siya. Sabi niya, kailangan daw niya talaga ng laptop. Hindi ko naman sinabi sa kanya, bibigyan ko siya. So, nagkwento siya. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, paano ko kaya siya matutulungan? Kasi hindi naman siguro, wala naman siguro dahilan magkita kami na ganun lang. Siguro may reason kung bakit nagkita kami. So, ang ginawa ko, sir, yung kwento niya, ipinost ko po sa Facebook ko na ganito, ganyan. Ito ang sitwasyon niya. Hindi ko naman po akalain, sir, na sa pag-post ko pong yon, ilang minuto lang, ang dami na pong nag-respond. Marami na pong rumisponde. Sabi na tutulong sila, magpapadala sila ng pera. So, na-amaze po ako, sir. Sabi ko, parang pwede pala. So, pwede pala. So,
Ang nangyari kasi doon sa primerong recipient, sir, meron siyang pera. Nakapag-ipon siya. Kaya plano talaga niyang bumili. Kaso nga, dahil nagpandemya, nadukot-dukot ng pamilya kasi syempre wala ng trabaho. Medyo gagamitin mo na muna. Oo, kasi 20,000 daw po yung naipon niya. Tapos nagpandemya, naging 10,000 na lang. Ay, sige. Sige, itabi mo muna yung 10,000 mo. Hanap tayo ng pandagdag. Engineering po siya. So, kailangan sa engineering, yung specs mataas. So, kailangan ko maka-raise ng funds. So, in a span of 5 days, I think, naka-raise po ako ng 30,000. So, plus 10,000 niya. So, okay na pong pambili ng kanyang core, yung mataas. I5, parang ganon. Ewan ko anong tawag doon. So, yun na yun, sir. Nakabili kami. Nagkaroon siya ng laptop. Nako, ang kausap po natin ay si Teacher Melanie Figueroa at sa ating pong pagbabalik, itutuloy po natin yung ating pakikipagkwentuhan sa kanya at sana po kayo'y nandiyan dyan lang at maganda pa po ang ating usapan. Kasama po natin si Teacher Melanie Figueroa dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Alam mo ba ang iyong boto bilang kabataan ay maaaring maging solusyon ng ating kinakaharap? Nasa iyong kamay ang susi para muling kumilatis ng bago at tapat na lider ng ating bayan. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Babalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Kasama pa rin po natin ang ating butihing guro, si Melanie Figueroa, Teacher Melanie Figueroa, ang nagpasimula po ng isang Adopt a Student program na siyang nagpatuloy din pagpasok po ng pandemya at
patuloy naman niyang tinutulungan din ang mga ibang estudyante sa kanyang programa o yung advocacy niya na laptop para sa pangarap. No? Kasama po natin si Teacher Melanie. Teacher Melanie, so sabi mo nga nagkaroon ka ng isang estudyante na sabi niya kailangan niya ng gagamitin niya para sa kanyang engineering course. At nung dinagay mo sa Facebook yung story niya, abay, sunod-sunod na nga dumating yung tulong, no? Ano naman ang naging inspirasyon nyo dun sa, bakit nyo nasabing laptop sa pangarap? Maganda yung, maganda yung pagkakabalangkas nyo ng title, eh. Actually, kasi ang laptop po, ang tanging instrument na makuha niyo po yung pangarap niya sa kabila ng pandemya na nararanasan. Mm-hmm. Now, ito po ba nung natulungan nyo yung unang estudyante, nagkaroon po ba ng namunga po ba siya? Nagsunod-sunod po ba yung mga iba pang natutulungan ninyo? Ano po ang nangyari pagkatapos po ng first incident with your first student? Okay. So, dahil nga doon sa unang recipient na yon, nainganyo po ulit ako na, kasi yung mga estudyante kasi namin dati, mga college na sila, pumupunta talaga at kumukuha ng module. So, nagkaroon ulit ako ng chance na makausap ang isa ulit na parang estudyante namin dati. Kumuha ulit siya ng module. So, nagkausap ulit kami. Yung parang sila lang kasi yung lumalapit kumukuha ng module. Wala naman talagang, hindi po talaga inaasahan na magkakaroon ng ending sa laptop. So, nag-usap kami, sabi niya, ano siya, yung single mom, tapos mahirap, tapos yun nga ulit, cellphone lang ang gamit. Tapos, kinukuhanan ko sila ng picture kasi, sir, na hindi nila namamalayan. Tapos, yun pong ipinopost ko sa Facebook. So, again, nang matapos ang kwentuhan ko sa number 2, nag-post po ulit ako. At ganun din po ang nangyari. Dinagsa ulit ng tulong hanggang sa makabili. Actually, hindi naman siya engineering, so medyo mura yung laptop niya. Okay, education po siya. Mas so, mababa yung mas mababa yung specification, sabi nga nila. Oo. So, madali ko itong re-raise. Mga 20, I think 28 yung na-raise kong fund for the second recipient. So, ayun, naibigay ko rin after a week sa kanya, sir. Now, from that experience, paano ngayon po ang mayroon na po bang kung sa baga may nakalatag na programa na po ba kayo na parang sumusunod o tumutuloy dito sa gawaing ito? Actually po, nung maibigay ko po yung 8 laptop, nasabi ko po sa sarili ko na titigil muna ako, pansamantala. Titigil muna ako pansamantala. Magpapahinga muna ako pansamantala. Kasi magpiprepare na naman po ako sa bago kong proyekto. Ay, actually, dati na itong proyekto, pero sa tuwing pumapasok po kasi yung Pasko, ginagawa ko po ito, itong Be a Santa this Christmas. So, since papasok na po kasi ang Pasko, so kailangan ko muna itigil yung laptop para sa pangarap. Kasi meron meron kayong season, ha? May season po yung mga advocacies nyo. Okay yun. Meron po akong Be a Santa this Christmas. Kung saan po, magsisimula po ako this November 15. So, ang ginagawa ko po dito, humahanap ulit ako ng mga estudyante na pinagwi-wish ko po sila. Yun bang matagal nila lang gusto pero hindi maibigay ng parents kasi hindi kaya. So, matagal ko na ginagawa, parang pang 9th year na yata ito, sir, na ginagawa ko ito. So, post ko din po sa Facebook yung mga wishes nila. So, yun. Hanggang sa umaabot po ako ng Pasko, so, parang ititigil ko muna ang laptop kasi mabibisi po ako from November 15 to December 12. That's right. So, pause muna. Ngayon po, pero ito po ay itong mga advocacies nyo, no, yung pagtulong ninyo. So, this continues to happen even with you teaching. Patuloy pa rin po kayong nagtuturo. Opo. Habang nagtuturo, before pandemya, nagtuturo ako. Tapos, at the same time,
naghahanap po ako ng mga estudyante na pwede ko magtulungan. Meron po bang meron po bang mga sabihin natin parang nagiging kasabay ninyo ng mga ng mga iba pang mga teachers? Actually po sir, dito sa aming school, parang ako lang po. So kayo lang talaga, wow. So apart from you, ang talagang nagiging kasabayan nyo dito na tumutulong sa inyo ay yung inyong mga kaibigan sa Facebook. Sa Facebook. Ito po mga kaibigan ko, mga kabatch ko sa high school. At ang pinakamaganda po ay yung mga dati kong estudyante na may maganda na pong trabaho ngayon. Parang tumutulong at sumusuporta din po sa akin. Actually, doon nga po ako nagugulat dahil ang ganda kasi dahil pati yung dating estudyante na ngayon ay maayos na, sila naman ngayon ika nga parang yung sinasabi ba nating pay it forward. Dahil naturuan sila ni Teacher Melanie. O ngayon naman, panahon naman tulungan naman natin si Teacher Melanie kasi after all, hindi naman para kay Teacher Melanie, para na naman sa bagong estudyante ni Teacher Melanie. So parang umiikot po. Pagka nababalitaan niyo yung ganon at may mga tumutugon po sa inyo, ano po ang nararamdaman ng isang guro na tulad ninyo, teacher? Alam niyo po, sa tuwing nakikipag-communicate po sila sa akin at nagsasabi na gusto nilang tumulong, parang nakakataba po ng puso kasi parang nasasabi kong, ay, ang ganda pala ng na-share ko sa kanya noon, nung estudyante pa siya. Kasi parang natanim sa isip niya yung mga nasabi namin, mga guro sa kanya. Kasi nagbabalik siya, tumutulong siya. So parang nakakataba po na puso bilang isang guro, yun na siguro ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa akin. Yung kahit hindi po ako maging yung talagang ma-promote, magkaroon lang ako ng maraming estudyante na kagaya ng mga nasa akin ngayon, sir. Promotion na po yun sa akin, sir. Yun na yung talagang achievement, no, fulfillment ng inyong gawain, ano? Dahil kasi pagkabilang isang guro, hindi lang naman yung asignatura yung itinuturo ninyo, kung hindi pati yung mga values, yung mga katangian na dapat sinasabuhay din ng mga estudyante ninyo. Kaya napakagandang sabihin na nating inspiration para sa inyo. Kadalasan kasi the inspiration comes from the teacher to the student. Pero sa ganitong sitwasyon, kayo po mismo nai-inspire dahil dun sa inyong mga estudyante. Yeah. Now, salamat po ako. Dito po sa inyong ginagawa, mayroon po bang kaparaanan na either the school o yung local government can actually pick up from what you are doing? Actually, ganito po kasi sir, doon po sa pangatlong recipient, doon po ako nag-viral. So parang doon po nakilala ang laptop para sa pangalan. Pero na-acknowledge naman po ako ng school, acknowledge po nila yung ginagawa ko, kahit nga po yung division namin sa Iligan City. Pero unfortunately, sa amin po ditong local government ay wala po akong naririnig na comment or kahit ano pa man na nagmumula sa kanila. Naku, yan may nakakalungkot dahil nga yun po totoo. yung ibang tao naririnig na yung ginagawa ninyo at tumutulong na, naku, maganda sana kasing pag nakikita ko yung ganyan na isang idea na talagang pwedeng lumawak. Kaya nga po iniimbita na rin namin dito para nga yung ibang taong nakakarinig ay maaaring humikayat dun sa mga iba pang tao na either gawin yung ginagawa ninyo o tulungan yung ginagawa na ninyo. Di po ba yun sana yung siguro yun po magandang pangarap natin na sana yung local government and the local DepEd can pick up the program that you're doing. Sa ngayon po teacher, so sabi nyo nga medyo pause muna yung laptop, yung Christmas muna ang inyong inaasikaso. Dahil I'm very sure kung mayroon pong mga nakikinig ngayon na yung iba po sa kanila ay nag-iisip, pwede ba nila kayong abutin na sabihin nila, siguro magpatulong ako kay Teacher Melanie para dito sa aking mga pangangailangan? Nung ma-feature po ako sa
Pwede ko bang magitin, sir? Ay, opo, pwede. Pwede. Noon po ma-feature po ako sa KMJS last September 26. Ito po ang parang turning point ng laptop para sa pangarap. Kasi nang ma-feature po ako doon, sir, hindi ko po mabilang ang mga message request na dumating sa akin asking for laptop. Mm-hmm. Ang dami-dami po, ang dami-daming gustong humingi sa akin. Mm-hmm. Pero, nakakalungkot po kasi hindi ko naman po kayang maibigay lahat yun sa kanila. Mm-hmm. So, at saka, ang priority po, sorry po, pero ang priority ko po talaga ay yung mga estudyante ko po. Mm-hmm. Yung mga dati kong estudyante. That's right. So, kung magkakaroon man ako ng maraming sponsors, siguro that's the time na pwede na akong tumulong sa iba. That's right. Para maintindihan po nila. Oo. And I think yun nga po ang maganda doon dahil kayo, inaabot nyo lang sa abot ng inyong makakaya dun sa larangan ng inyong mga estudyante kasi mayroon kayong relasyon sa kanila, pwede nila kayong lapitan. Pero pagka ganun na po yung gawain na pangmalawakan na, kaya nga ako tinatanong ko nga ako kung either the local DepEd or yung local government can come in. Kasi pagka ganung medyo malakihan na, hindi nakakayanin ng isang Melanie Figueroa, medyo mahihirapan na si teacher. Baka hindi na kayo makapagturo pagka ganun. Kaya nga. Ngayon, teacher, alam ko po na sabi nga natin hindi naman ganoon kalakihan din ang natatanggap ng ating mga guro, ng mga teachers natin. Pero kayo po ba sa inyong ginagawa minsan po ba kayo din po ay nag-aambag dun sa inyong mga pinagbibigyan? Actually, sir, nag-aambag din po ako, sir. Actually, yung time ko, yung time, tsaka yung, siyempre, kasi hindi ko po hinihingi yung pang-gas ko ng sasakyan. Yeah. Na maghahatid kami. So, akin po yun. Kahit malayong lugar, akin po yun. Buti na lang po yung asawa ko, supportive po siya. Yan. Ano pong pangalan ni Mr.? Benji po. Benji. Si Benji. Naku talaga namang itaas ang uri ni Kuya Benji sa mga ganyang gawain. Alam niyo po, totoong sabi nga po maging sa Bible, sabi nga parang walang halaga ang isang bagay na ginagawa natin kung hindi po tayo mismo may ambag. It does not do well if it does not cost us anything, hindi po ba? Kaya nga napakaganda sapagkat kayo talaga may ambag, mayroon kayong contribution ng oras at ganun din ang inyong sariling gastusin. Pero ang maganda po nun ay sabi nyo nga, pagka nakita nyong natupad yung pangarap ng inyong estudyante, ay nako, promotion na para kay Teacher Melanie Figueroa. Nako, ang kausap po natin ay si Teacher Melanie Figueroa at dito po sa pagkakataong ito ay babalikan po natin siya sa ating kwentuhan at tutuloy po tayo sa ating kwentuhan sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, Ehemplo. Pakinggan ang tugon ng eksperto sa bakuna kontra COVID-19. Unang-una, pagdaan sa FDA, meron silang sarili nilang scientific expert panel para i-review yung datos na sinabmit ng manufacturer, bibigyan ng mas magandang focus ang para sa ating ethnicity. Pagkatapos niyan, pupunta na doon sa tinatawag na Health Technology Assessment Council. Sila naman ang tumitingin not just on the scientific data, but also titignan nila yun bang halagang gugugulin natin para dito sa bakunang to, sulit. Pagkatapos niyan, vaccine experts panel pa na tinitignan din nila
yung safety and efficacy of the vaccines. Pagkatapos niyan, meron pang National Immunization Technical Advisory Group. Tinitingnan pa nila sino ang mga grupong dapat mauna. Pinaka-efficient na paraan na maproteksyonan ng buong community ay maabot natin sa pinakamadaling panahon. At meron pang isa, National Adverse Event Following Immunization Committee, na siya namang titingin ng mga reports from the field with respect to adverse reactions. Siyempre, ang hinahabol naman natin ay maproteksyonan sa lalo't madaling panahon. Ang tinig ni Dr. Annalisa Ong Lim ng Department of Health Technical Advisory Group. I'd like to encourage everybody na samantalahin yung opportunity na magpabakuna kung ito man ay iaalok na sa atin, dahil ito ay isa sa ating pinakamabisang paraan na magkaroon ng proteksyon. Hindi lang ito proteksyon para sa ating sarili, pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Tandaan, lamang ang may alam, ngunit ang tamang kaalaman ay dapat hanguin sa kinauukulan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14, talatang 6. Sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po'y nagbabalik sa ating mga huling sandali dito sa ating palatuntunang ehemplo, at gusto ko lang pong ipaalala sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may mga kakilala tulad ni Teacher Melanie Figueroa, abay wag po kayong mag-atubili. Pwede po kayong tumawag sa amin sa 0999-223-5675 o di kaya naman sa 0916-296-6620, o kaya po mag-email po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Lagay niyo po yung pangalan at saka yung contact person, yung contact number ng tao po na maaari nating ma-feature dito sa ating palatuntunan. At syempre, kung kayo po ay nanonood over Facebook o kaya sa YouTube, just put your comments doon sa comment box para po ma-pick up po natin yan at mag-feature po tayo. Sa pagkakataon pong ito, balikan po natin si Teacher Melanie. Teacher Melanie, sa ating pagtatapos ay gusto kong bigyan puwang yung aming laging tinatanong sa aming mga guest, no? Lalong-lalo na teacher kayo at marami tayong mga young people na nakikinig. Paano ba, Teacher Melanie, maging isang ehemplo sa panahon natin ngayon? Sa panahon natin ngayon, mahirap ang maging isang ehemplo. Pero, pagpatuloy lang po natin yung mga gawain natin na wala po tayong hinihintay na kapalit. Yun po ang pinakamagandang ehemplo. Yun bang marami kang napapasayang tao, marami kang natutulungan tao na wala kang iniisip na kung ano ba ang makukuha mo dito. So parang
para sa akin po, yun po ang pinaka ehemplo sa panahong ito. Kahit ano pa man yung ginagawa niya. Pinakamaganda yung laging para sa iba. Kung meron kang gagawin, para sa iba, para makatulong. Dito po sa ating pagtatapos, ano po ang mensahe nyo sa mga taong nakakarinig nito? Siguro po baka may mga teacher po na nakikinig din ngayon sa atin. Ano po ang mensahe ni Teacher Melanie Figueroa sa kanila? So, sa mga kapwa ko guro, yung pagiging guro kasi natin, hindi lamang ito nakasentro sa 4 walls ng classroom. Kailangan din po nating mag-reach out, kailangan din po nating lumabas, kailangan din po nating mag-touch ng mga buhay ng mga estudyante natin. Wala po tayong pili dapat. Kung ano man po yung kalagayan ng bata, kailangan po natin siyang i-entertain, kailangan po nating alamin kung ano ang nangyayari sa kanya. Kasi sa simpleng pag-uusap lang, magkakaroon ito ng magandang epekto sa kanya. So, para din po sa mga kapwa ko guro, gumawa po tayo ng bagay na hindi lamang po para sa promotion natin. Kasi ako po, sir, hindi ko po ginagawa ito para ma-promote. Kasi ilang taon na ba, 1 decade ko na pong ginagawa ito at hindi po ako na-promote sa loob ng 1 decade na yon. Huwag po tayong gumawa ng bagay na para sa sarili natin. Para sa ikasasayo ng sarili natin at ikatatagumpay ng profession natin. Isipin po natin yung iba, yung mga lalo na yung sinasabi nating nasa baba. Doon po talaga tayo magsimula sa kanila kasi ganoon na nga po yung buhay nila, tapos wala pang nakikinig, wala pang gagawa ng para sa kanila. Nakaka-dismaya naman po. Parang ayaw naman nating mangyari sa atin din yun po. Nako, Teacher Melanie, ako'y natutuwa dahil doon sa sinasabi nyo nga na pagka wag nyo munang isipin yung inyong sarili, pero sa inyong paggagawa, sa inyong pagbibigay, pero ang balik din nun yung kasiyahan din doon sa inyong sariling profession, no? Na i-enrich din kayo doon sa inyong paggawa ng mabuti sa inyong mga estudyante. At I think yun yung dapat magandang panghawakan na pag inuna mo ang iba, ikaw ay susunod din. At mayroong makaka-appreciate ng inyong mga ginagawa. So sa pagkakataon pong ito, Teacher Melanie, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. At tulad nga ng dati, lagi namin sinasabi, saludo po kami sa ating mga ehemplo dito sa Pilipinas. Teacher Melanie, maraming salamat po. Thank you po. Marami pong salamat sa invitation po ninyo dito. Yan. At siyempre, Merry Christmas. Merry Christmas. Nako, nagpapasalamat po tayo muli kay Teacher Melanie Figueroa. Talaga pong nakatataba naman ang puso dun sa kanyang effort, para po matulungan yung kanyang mga estudyante at yung kanyang heart para po makita at mahikayat po tayong lahat na tumulong din. Ano ba naman kung kayo po ay may mga ilang lumang laptop na dyan na gumagana pa, baka po pwede natin pong maipasaayos at magamit ng mga estudyante. O di kaya naman, bibili na po natin ng bago, di ba? Bakit naman hindi? Nako, ako po ay nagagalak na makasama siya at nagpapasalamat po tayo talaga dun sa oras na ibinigay po niya sa atin. Kaya't paalala lang po, kung mayroon po kayong mga kakilala na tulad ni Teacher Melanie, abay maaari po niyong ipag-alam sa amin sa Facebook. Sabi ko nga, pagkatapos niyong mag-like, pwede po kayo maglagay ng comments sa comments page at i-post niyo po yung contact number para naman po makilala natin siya. At pwede po nating ibahagi sa inyo at pwede nyo rin po kaming tawagan sa 0999-223-5675. Pwede rin po kayong i-text doon o di kaya sa 0916-296-6620. Kung gusto nyo naman po mag-email, dzasinfo@febc.ph.
PH. Nako, maraming salamat po talaga sa inyong pakikinig at tuluyan din tayo nagpapasalamat po sa ating production assistant na si Arwel Mendoza at si Brian De La Cruz sa kanilang pagtutulungan para po mabalangkas natin ang ating palatuntunan sa araw na ito. At ako po ang inyong lingkod, tulad ng dati, si Dan Andrew, nagpapaalala po sa inyong saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipino.